What's up mga momshies? Mommy Raffy here with the Gracies and welcome to our channel. For today, pipitasin namin ni Nura yung mga natirang olives. Tinry ko na siya i-preserve. So, may 5 days na siya. Tomorrow, ililipat ko na siya sa malaking jar. So, ngayon, mamimitas ulit ako and si Nura nasa bahay pa. Kasi hindi ko muna pinalabas kasi sabi ko napakalamig ngayon. So ngayon nagre-reach na ng 14 degrees ngayon dito. So dalawang long sleeve na yung suot ko tsaka may t-shirt pa ako sa loob. Sinura ganun din ang ginawa ko. Dahil nga sobrang lamig, ayoko naman na magkasakit siya. Dahil sanay kami sa mainit. So ngayon lang kami makaka-experience ng ganung kalamig na weather. So, as much as possible, kailangan ko siyang balutin para hindi siya ganun magkasakit. So, samahan nyo ko, mamitas. And later on, papakita ko rin sa inyo kung paano ko ipapreserve itong mga olives para sa winter. Alright? Yay! We're gonna have a lot of olives today. Okay. I know you know. Here. I don't know. We have only 1 tree, but it's too much. It's a lot. Yeah, look, they are all pines. My head is so itchy because of this. Mataas. Sandali. Oh, hello guys. I don't know. Don't pick the damaged one, okay? Just pick the good ones. Okay. Why not the damaged one? Because we cannot eat that. Why we cannot eat that? Okay, can you eat the damaged banana? Of course no, you will not eat it. I'm too scared to go down in here. Why? Oh no! There's a lot, baby. There's a lot to pick. Okay. Mama, you pick 20 of them? You're too much. I picked too much now. I don't know. Oh, Whatever. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ayan. Ayan.
Parami. Medyo marami na yung nakuha namin. Isang tree pa lang, ayan. Ayan, marami na siya. Ayan na. Pinasok niya na yung hagdanan niya sa loob. Pinasok niya na yung hagdanan niya sa loob. Nura! Nura! O, diba? Pag kami bata, talaga napakagulo ng bahay. Ayan. I'll put this in here because we get one in the forest. Okay. So, ayan. Yan, tapos ko na hugasan yung olives. Kailangan kasi hugasan siyang mabuti para yung mga dumi matanggal. Ayan. Okay na. Okay. Tapos, lagyan na natin siya ng rock salt. Ilamutan na natin siya ng rock salt. Tapos laurel, lagyan na siya ng laurel. And ng cinnamon sticks. Ayan. Enough na to. So, ayan. Hinalo-halo ko lang siya kasama laurel and tapos, stay na natin to ng ganito. So, every day, kailangan mo siyang himas-himasin para yung salt niya, tsaka yung salt niya, tsaka yung taste ng laurel, at tsaka yung So, ito na yung una ko nagawa. Lalagay ko na siya sa malaking bote. Lagyan na siya. Ayan. Wow! So, ayan na siya, oh. So, ito, yung bagong pitas. Ito yung bagong pitas na pinrocess natin for preservation. Tapos, after 5 days, ganyan na siya. Ayan. So, pumasok, nanuot na yung, tapos parang maano na siya, ma-oil-oil na. So, kumatas na ng bahagya yung oil niya. Ayan. So, every day, for 5 days, every day, kailangan siyang himas-himasin ng ganito para manuot yung lasa ng asin at saka ng so lagay ko na siya dito sa ating malaking jar. Lalagyan lang siya ng konting tubig at saka ng lemon. Tapos goods na yan hanggang sa winter. Yan. Dito ko na lang yung ilalagay itong bago kong ipin-reserve para dapat siguro ilagay ko na lang ito dun sa maliit. Kasi kung konti lang siya. Or idadagdag ko na lang sa after. Oo nga, ilagay ko na lang siya sa maliliit na jar. Wait lang. Ayan, nag-ipon ako ng mga ganitong jar. Kasi, sabi ko magagamit.
Itong process na to, tinuro siya sa kanya Teddy. Kasi nagtanong ako sa kanya last time kung anong gagawin para mag-preserve ng olives. So, sabi niya, madali lang yung tuturo ko sa inyo. Ayan. Okay na. Lagyan na natin ng water. Bahagyang water lang. Ayan. Ayan. Scotting lemon. So, yan na. Ready na ang aking olives for the winter. Yan. Okay na yan. And then, siguro after a month pa, pwede na to. Okay. Guys, quick update lang tayo. Merong nakakalungkot na balita ngayon na dumating sa amin. So, si Teta Jamile, kung napanood niyo yung anniversary day na lumabas kami, yung unang part ng video na nag-breakfast kami nung kasama namin si Teta, paano ba to? Si Teta na napakalakas nung araw na pumunta siya sa bahay. Ito lang, nung Friday lang. Ngayon, Sunday, nung Friday, pumunta siya sa bahay. Dito, kasama namin siya nag-breakfast. Ngayong hapon, nakatanggap si Firas ng tawag na pumano na si Teta. So, ngayon nagpe-prepare ako. This is the first time na may hindi magandang balita na dumating sa amin, kaya hindi ko rin alam kung ano yung magiging reaction ko or kung ano yung mga dapat kong gawin dito. Pero si Firas kasi sobrang makalola yun eh. Mahal na mahal niya yung lola niya na yun. Si Teta lagi humihingi ng tuwing pupunta siya dito. Kahit hindi kami nagkakaintindihan, lagi lang niya ako yayakapin. And last Friday, kung nakita niyo yung malaking jar ng olives, yung green olives, pinreserve niya yun. Sabi niya, siya daw yung gumawa nun. Isa-isa niya ginawa yung binuksan yung olives para ibigay sa akin. And si Lola Jamile. Ngayon, naalala ko na naman yung time na, yung feeling na nasa makabilang buhay rin yung lola ko. Si Lola Maring.
nung nawala si Lola Maring, nasa Dubai kami nun, nung kapatid ko. Hindi kami nakauwi. Naiyak din ako kasi alam mo yung higpit ng yakap ni Teta pagka pumupunta siya dito. Pero nung Friday, ilang beses niya akong niyakap. Tapos lagi niya hinihipas yung tiyan ko, baby boy na daw kami. Lagi ko lang sinasabi, inshallah, Teta, inshallah. Kahit hindi kami nagkakaintindihan ni Teta. Hindi siya nakakaintindi ng English, hindi rin ako gano'n nakakaintindi ng Arabic. Pero, alam mo yung warmth nung yakap niya. You can feel it. I'm just taking it out. So, naalala ko kasi, sabi ni Firas, pagka may funeral nga sa kanila, hindi pwedeng mag-makeup, hindi pwedeng magsuot ng anything colored or white. So, bawal lang naka-cutics, bawal lang naka-makeup, yun, bawal lang naka-lipstick. So, kaya nagtatanggal ako ngayon ng... Mama. Yes, baby. So, tinawagan ako ni Firas niyo yun. Sabi niya, pupunta daw dito si Mama, water for drinking? No, anak. No, it's not water for drinking. That's for... For spreading for Jesus? Yes. Tuturo daw sa akin ni tag-grade ko ano yung dapat ko isuot. For washing? Pupunta ako doon. Mama, for washing our body? Yes. No, body. It's for Jesus, only for the holy water. So, kailangan ko maghanda. Naiyak ako kasi kahit hindi kami ganong nagtagal na magkasama ni Teta, ang dami namin plano ni Firas to get along with her. Kasi sabi nga ni Firas, walang masyado nag-aasikaso kay Teta. Ang sabi ko pa sa kanya, bakit hindi na lang natin kunin si Teta? Dito na lang si Teta sa atin. Ayaw naman niya kasi nga andun yung bahay ni Teta eh. Nandun siya sa bahay niya. Kaya ayaw rin naman daw ni Teta na umalis dun. Kasi sabi ko, matanda na si Teta. Ako, hindi na. Parang dapat kailangan lagi na siya may kasama sa bahay. Nag-iisa ang Teta eh. Tapos yung anak niya, yung bunso, doon, katabing bahay lang din naman niya. Pero sabi ko nga sa kanya, mas prefer ko na sana dito na lang. Sabi naman niya, may responsibilidad yung anak niya sa kanya, kaya ayaw rin naman niya tanggalin yung, para hindi nila makalimutan yung responsibilidad ng mga anak niya sa kanya. So, ngayon, hinintay ko lang si Tagreed, wala pa yata, hindi pa bumabalik. So, hintayin ko lang siya kung ano ba yung dapat kong isuot. So, hindi namin ina-expect na mangyari to. So, some cards. And definitely, I'm not sure if pwedeng mag-video or mag-film, but syempre with the respect of the family, siguro mas gugustuhin na lang namin na with the respect of, para respeto na lang din sa family. So, siguro wag na lang. Yun lang muna. We let you know guys kung ano yung mga magaganap. Ngayon maghahanda muna ako kasi kailangan ko puntahan si Firas. Kailangan ko rin siya dala ng damit kung ano ba yung dapat niya isuot.
So, I'll see you all guys.